Engineer ka ba and looking to earn extra money online? So, sa story na maririnig nyo today or mapapanood nyo today, isa siyang engineer and na-curious siya sa virtual world like VA, and then na-discover niya ang virtual bookkeeping. And he decided to join my 30-day bookkeeping challenge and nakakuha siya ng project-based na client. So, kung ang tanong mo is, Kaji, hindi ako accounting graduate, wala akong bookkeeping degree, okay lang ba na maging virtual bookkeeper ako? May makukuha ba akong client? So first of all, hindi mo kailangang maging CPA or graduate ng accountancy to become a virtual bookkeeper. Okay? Walang ganong requirements. Pero, you need to learn the basics. And yun yung ginawa ni Kuya Marvin sa journey niya para makapag-start siya ng virtual bookkeeping career. Now, he is a full-time engineer sa umaga, and sa gabi is ginagawa niya yung project-based na client niya. So, kung interested kang malaman ang story ni Kuya Marvin, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko at ni Kuya Marvin throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, let's all welcome Kuya Marvin. So, let's start po by introducing yourself. Tell us your name, saan kayo galing, and bakit po kayo nag-decide maging virtual bookkeeper? Okay. So, hi sa lahat ng sa subscribers ni Coach. My name is Marvin and from Davao City po ako. So, actually, nag-start la akong na-intrigue sa bookkeeping this year lang din. Kasi dati, gusto ko nang maging VA pero hindi ko pa alam ano yung niche na papasukin ko. So, nung napanood ko nung last June, yung mga success stories na mga na-mentor ni Coach, ayun, na-inspire ako tapos gusto ko talaga i-pursue na parang tingin ko ito na yung niche na para sa akin, yung bookkeeping. So, may background po kayo sa accounting before? Or wala po, Coach. Actually, Coach, graduate pa ako ng engineering and isa pa akong licensed engineer. talaga? Opo, Coach. So, bakit bookkeeping? Isa rin sa factor siguro, Coach, kasi ito yung malapit sa field ko. Okay. Oo, kasi sa engineering, ganun din, more on numbers, tapos problem solving, ganun. Mm-mm. So, ayun, napili ko itong bookkeeping. Okay, kaya pala, kumbaga doon sa community natin sa Slack, nakikita ko kayo nag-help kayo sa pag-answer eh. So, that's Yes why, po. so, the way po kayo mag-answer is very clear. And Yes. nasi-sense ko na sobrang laki po ng potential nyo dito sa online work. So, Opo. nag-join kayo ng challenge, pero during the challenge po ba is, anong klase kayo ng challenger? Yung, ikaw po ba yung, kailangan due date, masubmit ko to, or yaan mo na, kahit after due date na lang, anong klase po kayo ng challenger? Ako, Coach, is yung excited ako na matapos ko yung challenge, ganun. But nung first week, medyo nag-adjust pa ako, pero nung following weeks,
lumabas na yung mga cases na binigay nyo, ayun, sinimulan ko na agad kung may time ako kasi working din ako sa morning eh. Ah, Yes po. So, pag-uwi ko ng bahay, pag may extra time ako, ayun, ginagawa ko kaagad. so ibig sabihin po, right now, meron ba kayong corpo? Or ikaw po ay Yes po. isang freelance engineer? Yes po. Working Hmm, pa rin po. okay. Tapos, kasi parang na-share nyo sa Slack na meron kayong client. Project-based, part-time, full-time. Ay, yung nakuha ko pong client coach is project-based po. Okay. So, kwentuhan nyo naman po kami. Saan nyo po nakuha yung project-based na yon? Um, sa actually coach, medyo nung time na yun, nag-doubt pa ako kasi hindi ko alam kung saan ako mag-apply, sa OJL ba o sa Upwork. So, sinimulan ko muna sa OJL. Tapos yung requirement nyo na sumubmit ng 10 proposals a day, parang Ah, medyo nahirapan ako kasi ah ano tawag nito? Working ako tapos hindi ko pa kaya mag full time. So, ayun, umapply ako sa as part-time lang muna. Tapos yung mga available na job post is hindi ganun karami sa OJL. Kaya ang kaya ko lang gawin is one per day, ganun. O, tapos after a week, kung nakagraduate sa challenge, ayun, nagsimula na ako na mag-apply. And after 10 applications, ayun, may nag-reply sa akin. Kaya sobra akong excited, coach. Nag-chat agad ako sa inyo eh. mm. Oo, So, ganun. yung first project-based na client niyo po na yon, ano po yung flow ng interview niyo? Is it through chat or Zoom call like this? Um, Actually, coach, walang interview eh. Wala. Oo. Pero in-inform ako na ganitong araw yung schedule natin ng meeting, ganun. Kaya before no, nag-prepare ako kasi Mm-mm. nag-expect ako na may interview. Pero nung araw na nung meeting, anong nakita ko na si client, nag-proceed na siya agad sa kung anong task na gagawin ko. Oo. Tapos after nun, coach, ano yun, nagsimula na agad ako. So, ganun. Yun yung nangyari sa akin. Tapos, nag-burn out yung during nagtatrabaho ako. Ganun. So, buti na lang may backup ako na data kasi syempre sa online work, kailangan natin may backup eh kasi hindi pwede maputol yung trabaho natin. Ganun. Yes. Ang galing. So, yung client niyo po is saang country siya based? US po, coach. US. So, ang gamit Yes po po. nila ay Zero or QuickBooks? Actually, coach, ang work ko is data migration kasi yung data niya from QuickBooks gusto Ah, niya lipat sa Xero, ganun po. kaya siya project-based. Opo. So, gaano kadaming data po yung migrate niyo sa sa software? I think 6 months ata yun, coach, from January to August. Pero yung project-based na rate po is okay naman. Okay naman po, coach. Okay, hindi Kasi naman tinanong ko rin higit. si client kung okay ba itong ganito sa kanya. Tapos hindi naman siya ano tawag nito? Negotiate. Oo, nag-discuss kung gusto niya na bababaan or ano man. So, nag-okay po agad siya. Oh my God. So, diretso work. Tapos, nung natapos yun na po, yung, Actually, coach, may deadline niya siya binigay sa akin kasi nag-start ako noon end of August tapos yung deadline is by September 15. Tapos, ayun, a week after natapos ko rin yung trabaho ko, coach. So, hindi pa ay, umabot noong September 15, ganun. yes, ang galing. So, ngayon po, looking for clients pa rin kayo or, Yes po, coach, kasi part-time lang po yung nakuha ko and flexible naman yung sa first client ko. So, ngayon, looking for part-time pa rin ako po. yes. So, sa OMJ po ba kayo madalas maghanap or sa Upwork? Sa Upwork kasi coach, hindi pa ako ganun ka-confident kasi yung about sa Connects. Oo, O may gusto bayad ko, kasi. sigurista rin kasi ako, coach, eh. Gusto ko kung yung ma-applyan ko, hindi masayang, ganun po. Mm-mm. So, sa ngayon, sa OJL po muna ako, tapos, in-optimize ko po yung profile ko sa LinkedIn, in case na may mga job openings, maka-apply po ako, ganun po. Okay, so isa po pala kayong engineer. Ngayon ko lang nalaman yun or baka na-mention nyo na or nakalimutan ko na. Kaya pala, kaya pala. So, okay, so for sure maraming nanonood ng video na to.
If meron po kayong advice na gustong i-share sa mga aspiring virtual bookkeeper or sa kapwa engineer na baka gusto ng part-time at gustong i-consider ang bookkeeping, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanila? Um, sa mga aspiring bookkeepers, ang ma-advise ko lang is um, maging curious kayo sa trabaho ng bookkeeper kasi hindi yung gusto nyo lang tapos hindi nyo mako-continue. Ganun. So, ako kasi naging curious tapos pinursu ko hindi yung naghuminto ako kasi medyo nahirapan ako pero gusto ko matapos yung challenge. Kaya ayun, after ng training, nakakuha ako ng client. Tapos ang sinasabi ko sa sarili ko, coach, is lagi kong tinatandaan yung tatlong words is yung learn, adapt, and improve. So kasi sa first is sa bookkeeping, kahit may background ka man o wala, lahat tayo kailangan na mag-train for online. So ayun, kailangan natin mag-learn ng mga new softwares like Xero, QuickBooks. Tapos i-adapt natin yung software. Hindi lang yung once lang natin nakuha, stop na tayo, ganun. So, practice natin. Tapos, improve natin yung quality ng work natin, ganun po. Ang galing. So, Kuya Marvin, kasi nabanggit nyo kanina, may full-time work kayo, tapos nag-join kayo ng challenge. Yes So, po. paano nyo pinagkakasya yung oras to complete yung task for that day or para makasubmit kayo sa due date? May Tapos times nagkaroon kasi, pa kayo ng client. Diba, halimbawa, full-time ka, yes po. tapos nagkaroon ka ng part-time. So, paano mo siya ginagawa? Naku-curious ako. Sa work ko po kasi, coach, may times na may mga extra, ano tawag nito? Extra break ako. So, ayun, dinadala ko yung laptop ko. Ginagawa ko yung challenge. Tapos, pag-uwi ng bahay, asikaso sa family, sa anak. Tapos, kinukontinue ko yung challenge. Actually, umaabot ako ng sometimes 1 to 2 a.m. in the morning para magawa yung challenge. Kasi, sa sobra kong excitement, gusto ko agad magawa kasi kahit sa pagtulog ko naiisip ko yung challenge gano'n. Oo. Ang So, galing. ayun, coach. Okay, so talagang ikaw yung isa po sa mga sineryoso yung challenge, Yes which po, is coach. which is really good kasi makikita mo naman talaga sa sa result. So, Yes po. sa ngayon po, so since balak nyo maghanap ng client, ang client na kukunin nyo is part-time din Part-time pa rin po, coach. or Kasi hindi ko project-based? pa alam kung kailan ako Pero plano ko po, coach, mag full-time din in Ah, the soon. so Ganun po. soon. Opo. Okay. Mm. So, iiwanan nyo na ho yung career nyo na sa pagiging engineer? Siguro, coach, for the meantime siguro. Kasi, ayun, bala ko na rin mag-transition to VA kasi Mm. isa sa factor, working ka on-site is yung traffic, Yes. ah, Bago. tapos ang oras mo nasasayang sa travel Yes. Instead na magagamit mo lang sa kuan kasi medyo malayo rin yung workplace ko. Ganun po. Tama yun. Kasi kapag nag-work ka on-site, so meron talagang specific hours na i-consume mo sa araw or pag uwi mo na pwede mo naman sana i-convert na into paying hours. Yes Bako. po. So, Yes. yeah, tama yun po. Kapag sa bahay, kahit gumising ka na, hindi pa naliligo, gumising ka, hindi ka maligo, magkape ka lang habang nag-work, kumikita ka na. Unlike Yes. kapag nasa corpo ka na kailangan mong mag-prepare, bumiyahe. Ayan, so maraming oras yung nasasayang. Doon hindi siya nasasayang na totally sayang, pero meron pa siyang pwedeng ibang paggamitan. Yes po. Okay. Alright, anything else that you want to share po? Siguro, coach, aspiring man or naghahanap pa rin ng mga clients, ang masasabi ko lang is continue lang, maging consistent tayo sa pag-apply. Okay lang na mapagod tayo kasi part yun Part yun ng pagiging journey natin sa bookkeeping. Pero wag lang tayo susuko. Yes po. Mm.
May question pa po pala ako. So, kasi parang yung experience nyo na related sa bookkeeping is yung sa challenge lang po, yung sa Yes po. hands-on natin. So, nung nakita nyo po yung project-based na client na yun, na post sa OLJ, meron po bang naka-indicate doon na looking for someone with experience sa ganitong klase ng project? Meron po bang ganun? Na Hindi ko naka-indicate na na matandaan yung kapag job nag-apply description, ka, coach eh. ano po? Basta ang matandaan ko lang po is data migration. Hindi ko na matandaan kung mayroon bang required na job experience. Pero lahat Okay. ng natutunan ko sa challenge course is na-apply ko sa trabaho ko, which is yung sa QuickBooks and sa Xero. Kasi Opo. yun yung ginawa ko sa project eh. Opo. Alright. So, kahit kumbaga parang hindi pa ganun ka-extensive yung experience nyo, you decided to apply dun sa job na yun. Yes po. Yes po. Okay. And maganda naman yung naging result. Alright. So, thank you so much, Kuya Marvin, for sharing your story. And I'm hoping na next year, i-invite ulit kita. Kasi kanina, before po ikaw, may na-interview na ako. In-interview ko na siya last year, mga March po ata or May. Tapos kanina, in-interview ko siya. And ang update niya, meron na siyang 5 or 7 yata na clients. Nakalimutan ko na, lahat Australian. Nagsimula lang Wow. din siya sa walang background, walang experience. Pero ngayon, kapag nakakakita na daw siya ng job post, ay, may experience ako dito, applyan ko to. Pero before, pag nakikita niya yung job post, ay, wala akong experience, pero a-applyan ko. So, ang laki ng shift na nangyari. And I'm really looking forward, Kuya Marvin, na next year, i-claim natin yan. I-interview na ulit kita, and titingnan natin ano na yung nangyari sa, baka sabihin mo, Kuya Marvin, nape-pressure ako, Kaji, huwag naman ganyan. Pero gusto ko na ma-interview ulit Kuya Marvin next year para makita natin, like, kapag ready ka na ulit, mag-share ng story mo, let me know, and talagang i-schedule natin yan. Okay? Thank you po sa opportunity, coach. Alright, thank you so much, Kuya Marvin, and that's it for today. Thank you everyone for watching. Kung nagustuhan nyo yung video or yung mga advice ni Kuya Marvin, yung story niya, let us know sa comment section, or kung nakaka-relate kayo sa career path niya, sa transition ng career niya, let us know then, or sa travel, sa work, yung mga oras na mga ganun, let us know sa comment section. And that's it for today. We'll see you again next week sa panibagong video. Bye!